Hey guys! Welcome to my channel again and to another session of Review with me. This is Nicole and I'm also trying to learn, studying, and trying to review and trying to find ways on how to retain some information that is essential for the board exam for real estate broker license exam or in short, REVLEX, di ba? Kaya naisip ko na gagawin ko tong mga video sessions na to and then hima-himayin yung mga topic. This is my way of like documenting my learning as well. Kung may natututunan ba ako, kung kaya ko din ba siyang ipaliwanag na in my own way, di ba? So, ngayon guys, syempre, medyo may konti tayong competition kasi ang ipo-focus natin ngayon ay yung assessment level ng local government code, local taxation. So, ang basis natin dito ay ang RA 7160, Local Government Code, LGC. Okay? At importante siya kasi dito yung nako-compute natin yung assessed value at para malaman mo, kailangan mo kung may assessed value bago mo makompute yung real property tax. Tama ba? So, kung nandito ka sa stage na yan, napunta ka sa YouTube kasi nag-search ka ng mga paliwanag, ganyan, at napadpad ka sa video ko, sana maka-help din to sa'yo, no? And I'm gonna try my best kung paano ko na siya i-explain ng pagkakaintindi ko, but you can always search naman and counter-check and Google or check talaga yung mismong batas. In fairness naman, sa una pag narinig natin parang computation, pero ano siya, masasabi ko na basic naman at hindi naman ganun ka complex. Hindi naman ito calculus or anything like that, 'di ba? Buti naman, pero may memorization po talaga pagdating sa assessment level at computation kasi ang mga questions, hindi po nila ibibigay. At least yun sa pagkakaalam ko at yung advice din, di ba? Hindi po binibigay sa board exam yung assessment level. You need to really be familiarized or be aware or memorize talaga yung assessment level. So, meron tayong apat pagdating sa assessment level. Apat? Yeah. Actually, kasi additional lang yung iba. Pero apat talaga yung main. Ano siya? Assessment level on lands, on buildings, on machineries, and then sa special classes. Ano ba yun? Maganda dito, gawan mo talaga siya ng table. So, very raw lang tong video ko. Wala akong any special editing na gagawin, kaya wala kang makikita dyan na ika-type ko. Pero, pwede ka naman maganda dito is while you're listening, di ba, you can write down, take down notes. Tapos, ang advice ko, gawa talaga kayo ng table at saka para hindi kayo malito. And, meron naman siyang mnemonics din na pwede mong sundan. So, assessment level, unahin natin yung land. Number 1 is land. Ang ating keywords ay TRACIM. T-R-A-C-I-M. T stands for timberland, R stands for residential, A stands for agricultural, C stands for commercial, I industrial, M mineral lands. Okay? And pag sinulat mo yan, land, TRACIM. Okay? So, TR, yung timber at residential, magkasama yan. Agricultural, nakaseparate siya. And then, commercial, industrial, mineral lands, magkakasama yan. Tatlo lang yung, atandaan mo naman dito na percentage 20, 40, 50, or 2, 4, 5. Diba? 20% for the first TR, diba? TRACIM nga TR, timber, residential, 20%, agricultural, 40%, pinakamalaki lagi yung commercial. So, si commercial, industrial, mineral lands, siya yung 50%. So, pwede mong isulat dyan, land TRACIM, 245. Kasi yung 245 na yan, ibig sabihin, alam mo na 2, 20%, 4, 40%, 5, 50%. Yun yung assessment level for land.
And assessment level for buildings, ito yung medyo may table. Okay? Pwede mong i-search kung ano yung table niya. Dali lang naman yan makita. Pero, okay. Una, pagka kay buildings, una si residential. So, si residential and commercial industrial, lagi yung same. So, commercial industrial, agricultural timbers. So, residential, commercial industrial, agricultural timber. Kapag kasi maximum, actually kadalasan naman daw talaga maximum level lang. Pero for your information na rin, if I were you, I would really check on the table din. Kasi sa table, meron siyang, katulad niya sa residential, pag 175,000 or less, 0% yung assessment level niya. Pagka 175 to 300K, 10%. So, 0%, 10%, 20%. So, ganun, di ba? Medyo mahaba. So, be familiarized with that. Pero sabi naman nila, which is sana ganun nga talaga yung mangyari, kadalasan naman ng mga questions, sinasabi maximum level. So, kung maximum level lang yung gusto mong kabisaduhin, ang kanyang code lang naman for the buildings is 6857. Kasi yung residential, 60%, si commercial industrial, 80%, si agricultural, 50%, si timber, 70%. So, 6857 yung kanyang tatandaan mong numbers. And then, for machineries, ang abbreviation namin dito, CIRA, C-I-R-A. C for commercial, I for industrial, magkasama uli sila, nakahiwalay sa residential, nakahiwalay din si agricultural. So, tatlo lang yung percentage doon na tatandaan mo, which is 854. So, 854 meaning 80%, 50%, and then 40%. Si commercial industrial, laging pinakamataas yan, so 80% yan. And then, 50% si agricultural, si timber, si residential ay 50%, si agricultural 40%. So, commercial industrial 80%, residential 50%, agricultural 40%, 854. Kanina ulit sa land tracing, di ba? Ano yun? 245, 20%, 40%, 50%. Pero dito is 854, 80%, 50%, 40%. Yun yung tatandaan niyo sa machineries. Pagdating naman sa special classes, ang code doon kasi mahaba siya, CSH, which is C stands for cultural, S for scientific, H for hospital, yung LOW, local water district, and yung GOCC is government owned and controlled corporation. So, CSH, low, GOCC. Yung ano lang naman to, dalawang number lang to, 15 and 10%. So, pareho kasing 10% yung dalawang huli. So, yung pinakauna, CSH, cultural, scientific, hospital, 15% siya, yung assessment level niya. And then yung kasunod na local water district siya, yung GOCC, ay pareho na siyang 10%. So 15%, 10%, 10%. So ganun siya kung ano, i-visualize mo siya. And later on, bigay tayo ng kaunting computation sample, ganyan. And then, meron din tayong idle lands, di ba? So within Metro Manila area, 5% of assessed value. So, pag nakuha mo yung assessed value, yung 5% nun ay yung idle lands assessment level. So, ini-impose siya sa agricultural lands na more than 1 hectare. More than 1 hectare in area na ang kalahati or 50% ay remain uncultivated or unimproved. Alright? Tapos, ang special levy by local government, 60%. Yun naman yung tatandaan mo doon. 60% special levy by local government. At dahil pinag-uusapan na rin natin to under LGC local taxation, maganda rin na magkaroon ka ng idea about sa proceeds distribution and allocation ng basic real property tax kung halimbawang sa province, sa city, at saka sa municipal collection within Metro Manila. Bakit? Kasi kahit hindi ito lumabas sa competition, possible na lumabas naman siya sa mga typical question. So, kapag kasi sinabi natin proceeds allocation, ibig sabihin yung mga nasisingil pala. Okay? Ang pinaka ano lang naman ito,
rasyonale lang naman ito. 'Di ba? May mga taxes tayong binabayaran locally sa LGU. So yun pala, may mga allocation pala siya. And kapag sa province, tatlo, so province, municipality, barangay, naghahatian yan. Kung halimbawa, kung magkano naman yung naging collection nila, 'di ba? So pag provincial collection, sa province, 35%, sa municipality, 40%, sa barangay, 25%. Kung halimbawa ang iisipin mo, ano ibig sabihin nito? Siguro kung saan ka man nakatira ngayon, imagine mo na lang, halimbawa, province of Bulacan. Province of Bulacan, and then ang municipality ay San Jose del Monte. Ang barangay ay Muzon, or Tungkong Mangga, or Tungko, kung ano mang barangay yan. So, di ba nahati siya sa tatlo? Province, kabuuan ng buong Bulacan. So, 35% pala nagpupunta sa kanya. And then, San Jose del Monte as a municipality, 40% napupunta sa kanya. And then, 25% barangay. Ganun yung hatian or allocation ng mga collections. And pagdating sa city, dalawa lang. Share of city, and then share of barangay. So, city, barangay. Dalawa lang. City kasi city naman eh. So, city and barangay lang. Sa city, pinakamalaki 70%. Sa barangay, 30%. So, 70-30. Kanina, sa provincial, 35-40-25. Kasi pag dinotong mo 100% eh. So, again, provincial, 35-40-25, which is PMB, yung i-code mo. P, provincial, M, municipality, B, barangay. 35-40-25. And then, pag city collection is sa city, 70%, sa barangay, 30%. Ganun siya. So, paano naman yung hatian ng barangay where property is located and other components sa barangays in city? Ano lang, kapag sinabing nabasa mo na barangay where property is located, kung magkano yung hatian, 50-50. So, 50-50 lang yung code ron. 50%, 50%. 50% sa kung saan nakalocate yung property, and then 50% paghahatian ng ibang barangay. Ganun siya. Sa municipality collection within Metro Manila, ito yung tinatawag natin na share ng MMDA, share ng municipality, at share ng barangay. So, MMB. Share of MMDA, share of municipality, share of barangay. At siya ay 35%, pagka nakita mo MMDA, magkano yung share? Pag yun yung tinanong, 35% agad yun. So, 35% MMDA, 35% municipality, and 30% barangay. So, tatlo no, sa allocation ng basic real property tax, ang kanyang proceed distribution, hinahati kung provincial collection yan, kung city collection yan, kung yan ay municipal collection within Metro Manila, tatlo. Tapos sa una, sa provincial collection, siya ay ang naghahati, province, municipality, barangay, 35, 40, 25. Kapag sa city collection, city tsaka barangay lang, 70 at 30% lang. Sa municipal collection within Metro Manila, yung may MMDA, ano lang siya, MMDA, municipality, and then barangay. At ang hatian niya, 35, 35, 30. So, 35, 35, 30. Tapos, pag barangay where property is located, 50-50. 50% sa kanya, 50% pinaghahatian ng ibang barangay. So, yun yung dapat, actually kung kaya, dapat talaga memorize. So, pwede mo yan, talagang kailangan mo siyang isulat. Kasi, pagka isang beses mo lang siyang binasa ganyan, tapos may malaking chance na makakalimutan mo. Pero kung isusulat mo siya, ididikit mo siya, i-highlight mo siya, mas malaki yung chance na talagang mare-remember mo siya. Kasi, pagka hindi mo to alam, pag may competitions na question sa board exam, ang sinasabi doon, yung amount ng property kung saan located. So, dapat alam mo yung assessment level kasi nga, doon mo i-multiply yung fair market value bago mo makuha yung assessed value. Kung saan kukumpitin mo yung real property tax or yung SEF, yung ganyan. So, mag-sample tayo. So, sa computation is hindi ko naman siya i-type or i-show sa screen, pero pwede mo naman akong sabayan kung halimbawa isusulat mo siya, 'di ba? While I'm mentioning some numbers. So, ano tayo? Sa local, pero ito muna pala. You need to know yung real property tax is
kapag ka sa province, it is province or municipality, 1% of the assessed value. And kapag naman sa city, ito ay 2% of the assessed value. So, yun yung dapat mong tandaan in terms of real property tax. So, for example, merong, sa given question, merong land area na 500 square meter siya. So, 500 square meter, tapos, imumultiply mo siya, ang halaga niya ay 5,000 per square meter. So, 500 yung sukat, imumultiply mo sa 5,000. Ngayon, makukuha mo yung kanyang fair market value na 2,500,000. Imumultiply mo lang siya. Very basic lang, guys. Ngayon, sa given na question, ang sabi dito, ito ay residential land. So, pag residential land, dahil sa question, hindi naman sasabihin sa'yo kung anong percentage yung assessment level, balikan mo yung kanina. Ano nga ulit? Yung sa assessment level natin, yung TRASIM, di ba? Land TRASIM. Yung TRASIM na yan, T for timber, residential, R for residential. So, yung T at R na yan ay, di ba, 2, 4, 5 yung number, 20%, di ba? Yun po kung natatandaan mo. Kasi yung agricultural, yun ay 40% at 50% yung commercial, industrial, and mineral land. So, malaman mo kagad na, residential land. So, 20% ang assessment level nito. Yung 2.5 million ngayon na fair market value, itatimes mo siya sa 20%. 20% na assessment level, makukuha mo yung 500,000. And then yung 500,000 yan ngayon yung assessed value. So dahil nakuha mo na yung assessed value, pinapakompute sa'yo yung basic RPT plus SEF. Ano ba yung SEF? Yung SEF is Special Education Fund. Ito ay 1%. Kapag hiningi sa'yo, to get the total of SEF and basic RPT, or pag sinabing total, ibig sabihin kasama yung SEF. So, let's say, in-indicate na compute for the SEF and the RPT. At ang location ay sa city. So, pag sa city, 2%, di ba? Ang SEF ay 1%. So, 2 plus 1, 3. So, magiging 3%. Ngayon, yung 500,000 na yan, ita-times mo siya sa 3%. 15,000. So, ito po yung answer. Ito yung tax due. Total tax due. RPT. Real property tax due. 15,000. Di ba? Madali lang siya kung halimbawang alam mo nga yung assessment level. Magbigay ulit tayo ng example. Sa province naman. Let's compute for the hindi, kasi land yun. Try natin sa buildings. Kung natatandaan ba kayo sa buildings? Sabi ko kanina, sa buildings, kapag ka-commercial industrial, magkano? Buildings, ilan yun? 80%. Kasi di ba kapag residential, 60%. Pag commercial industrial, is 80%. So, 80%. Alam mo na yung assessment level. Kasi buildings, assessment level, tas ang halaga niya, let's say 10 million. 10 million yung kanyang fair market value. 10 million times 80% ang assessment level ng building, commercial building. So, that's 8 million. Malaki assessment level niya, no? Tapos, yung 8 million na yan, pinapakompute sa'yo sa province naman, nakalocate. Pati yung SEF. So, total RPT with SEF. So, 1% sa province yung RPT, 1% yung SEF, in total 2%. So, kunin mo yung 2% niyan, 160,000 ngayon yung kailangang bayaran ng commercial building na yun. Napansin niyo yung difference? Ba't kanina ang baba? Kasi kapag ka-land lang naman yung natin, kapag ka-residential land, mas mababa yung assessment level niya. Pero syempre, pag mga commercial, talagang matataas sila. Kaya 80%. So, yun siya. Kapag halimbawa ang pinakompute sa atin naman ay dagdag na rin natin dito yung computation ng community tax kasi pwede rin talaga tong itanong. Ano ba yung community tax? Community tax, ito yung sedula, di ba? Kapag dalawa kasi siya, individual and corporate
per corporation. So kapag ka-individual, community tax, 5 pesos. And then, 1 pesos for every 1,000. Kapag ka-corporation is 500 pesos yung basic community tax, and then 2 pesos for every 5,000. So in that case, kung halimbawa, ang isang individual ay kumikita ng 1 million annually, so sa preceding year or previous year, kumita daw siya ng 1 million. Individual siya, magkano ang kanyang community tax na dapat bayaran? I-divide mo to sa, ngayon, sa 1,000 kasi nga individual siya, di ba? Times 1 peso siya. So, 1,000. 1,000, tapos yung basic pa, i-add mo ngayon to sa 5 pesos sa sinabi ko, basic individual community tax. So, 1,005 pesos yung kanyang babayaran ng community tax for that year. And meron siyang maximum. Kapag ka lumagpas sa computation mo, halimbawa 6,000, kahit 10,000 pa yan, ang babayaran niya pa rin is 5,000. Kasi ang community tax sa individual, maximum cap niya is 5,000 for individual and 10,000 maximum cap niya for the corporation plus yung basic. Ngayon naman, sa corporation, halimbawa ang corporation ay 10 million naman yung kanyang si corporation kasi kasama dito yung worth of worth of real property tsaka yung earned gross receipts niya. So dalawa yun, dalawa pag sa corporation. So let's say 10 million yung kanyang worth of real property that they own as a corporation. So 10 million, i-divide mo ngayon tong 10 million sa 5,000. Siya ay 2,000 times 2 kasi nga 2 pesos for every 5,000. So, 4,000. Let's say, ganun din sa kanyang gross receipts, 10 million din. So, edi 4,000 din. I-add mo lang yung dalawa. 4,000 plus 4,000 is equal to 8,000. And then, magkano yung basic ng community? 500. I-add mo yung 500. 8,500 ang community tax due ng isang corporation. Ngayon, kapag halimbawa mas mataas yung number at lumagpas ito ay naging 15,000, magkano ang babayaran? 15,000 ba? Hindi. Kasi meron siyang maximum cap rate na 10,000. So, cap maximum amount na 10,000 for a corporation. Okay? So, ang babayaran nilang 10,000 plus yung 500 na basic. So, 10,500. Okay? I hope we are clear on that one. Nakaano na rin pala ako. 20 minutes plus, no? Ano pa tayo? How about for the transfer tax? Ito yung tatandaan natin sa transfer tax. Parang ang dami na pa nalito. Parang ang dami naman ng mga tax na marami. Maliban sa RPT, may transfer tax pa. Yung transfer tax naman kung hindi ka naman nagbibenta ng property at hindi ka naman kailangan mag-transfer, wala kang transfer tax. Pero, kung halimbawa, nagbenta ka ng property at kailangan mong magbayad ng transfer tax, ang halaga ng property na binibenta mo is 5 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 million yung halaga niya sa province. So, kukunin mo yung kanyang 1%. Kasi sa province, di ba 1% yung RPT. Ang transfer tax ay, pag sa province, 50% of 1%. And then, kapag sa city, ay 75% ng 2%. Kasi 2% yung kanyang RPT rate, diba? Pag sa city. So, nakuha ko dito kung 5 million times 1% ay 50,000. Kukunin mo pa yung 50% ng 50,000. Which is, alam nyo na yan. Di-divide mo lang naman. So, 25,000 yung kanyang transfer tax. Yun siya, guys. So, that's for the transfer tax. Okay? Mga basic lang naman yun, pero yun, ganun most likely yung mga klase ng mga computation or math problem, sabi nila. Kung assessment level, local government code, local taxation sa board exam. So, I hope kahit pa paano guys, meron akong na-share sa inyo and sana na-retain ko din yung mga pinagsasabi ko dito. Thank you guys for watching and have a nice day. Like and subscribe to my YouTube channel.